Alas 6:36 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! EO 100, pagtatakda ng floor price para sa palay. At saka EO 101, yung pagbili naman ng mga produkto o ani mula sa mga magsasaka at saka mga mangisda. Nasa linya po natin, Mr. Raul Montemayor, National Manager of Federation of Free Farmers. Mr. Montemayor, magandang umaga po sa inyo. Hello. Oh, yes. Hello. Magandang umaga, Tamelo. Tsaka good morning din sa lahat ng nakikinig. Opo. Kayo ba ho? Ito na, sinabi na, meron na tayong Executive Order 100. Para daw po magtakda ng floor price para sa mga palay natin. Ano po masasabi nyo rito, Mr. Montemayor? Well, tugon kasi yan dun sa umiiral na problema ngayon ng magsasaka na napakababa ang presyo ng palay. Ano? Pero ang mababang presyo ay mga private trader. Mm-hmm. Kung bumibili sila mga as low as 8 pesos per kilo, 8 to 10 pesos per kilo. Pero pag government, tulad ng NFA, ang presyo nila mataas 23 pesos, no? Mm-hmm. So ang problema doon sa executive order nung binasa namin, ang may mandato lang na bumili sa floor price, government agencies lang pala. Mm-hmm. Hindi na kailangan dahil mataas nga presyo ng government tulad ng NFA. Opo. Pero yung mga private trader na bumibili ng napakamura, hindi sila sakop ng EO. Ganun ba? Oo, kaya medyo disappointed. Although kinikilala namin yung effort ng gobyerno na kahit pa paano tugunan yung problema, pero mukhang kapos eh. Nako. Hindi yun ang ini-expect namin. Oo, dun sa ito kasing EO 100 may kapatid na EO yung 101. Yes. Ang bibili daw po ng mga produce kasama ng palay dyan at saka yung sa mga mangisda naman yung kanilang mga huli sa mga dagat, sa karagatan. At saka doon sa mga sa mga palaisdaan ay ang gobyerno, mga local government daw po. So, yun nga po pala. So sila ang mamimili. Sila din siyempre, tama ba yun? Sila din ang magtatakda ng presyo po. Tama ba, Mr. Montemayor? Well, yung floor price, palay lang yun. Palay lang. Magtatakda sila ng presyo. At kung magkaroon silang programa na bibili ng palay o bigas sa mga magsasaka, yun ang iiral na presyo. Pero government lang yun, ha? Yung EO 101 naman, sinasabi niya na pwede magbenta yung mga magsasaka ng kahit anong produkto sa mga local government o national government na hindi nadadaan sa bidding. Negotiated procurement ang tawag nila. So yun, wala siyang takdang presyo. Mag-uusap yung government agency at saka yung grupo na magsasaka, mag-deliver ka ng ganito ang bayad namin sa inyo, hindi ka nadadaan sa bidding. Nako. Yun po ang ibig sabihin niya. Opo. So, sa palay pala ay hindi pala kasali yung mga... Kaya nga ho tayo, tawag dito, nagrereklamo. May mga mapagsamantala na mga ngalakal, yung mga trader. Hindi pala sila kasali dito sa floor price. Hindi. At saka siguro ang idea nila kung ang gobyerno ay bibili sa takdang presyo sa floor price, magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon ng kompetisyon pero ang layo eh. 23 yung NFA tapos 8 Gs yung private. Kasi alam naman ng mga private na ang government, NFA, kunti lang kaya niyang bilhin, puno pa nga bodega nila. At the most, kahit hindi puno ang bodega nila, at the most, mga 5% lang ng ani ang kayang bilhin ng NFA. No? At yung mga LGU, palagay ko, hindi mamimili ng marami yan dahil wala naman silang bodega. Yun na nga po eh. Wala silang mga tauhan. No? So, parang binabaliwala yan ng mga trader dahil alam nila limited yan. Patuloy silang bumibili sa mababang presyo. Hindi naman sila mandated nung executive order na bumili sa floor price. Ayun pala. Kausap ko kahapon si Sec. Arnel de Mesa ng DA. Natanong ko yan saan ba mag-i-imbak yung mga LGU? May mga gymnasium daw naman, may mga covered court yata, may mga pasilidad din. Ano ba ang lagay nung ganon, Mr. Montemayor?
Pwede ba yun? Short term lang, Short term. panandalian lang. Pero long term, kasi kailangan pagka palay yan, kontrolado mo yung temperatura, yung humidity, Tama. protektado sa mga peste sa daga, Oo. at nakaw. So, hindi pwedeng pang matagalan ang pag-iimbak sa mga open air or yung hindi talaga bodega. Meron, Tapos, meron talaga, excuse me po, meron talagang mga pasilidad na akma sa pag-iimbak. Hindi lahat ng enclosed na gusali pwedeng pag-imbakan dahil masisira ang bigas. Opo. Oo, tsaka paano yan? Kung nagkaroon ng sunog, saan pupunta yung mga nasunugan? O kaya nagbaha, baka mabaha yung tambak. So meron talagang mga lugar na yun ang talagang storage ng palay. Opo. Isa pang problema siguro dyan, may pondo ba? Ang mga LGU para mamili sila. Opo. Oo, well, actually ang nangyayari, yung mga LGU na mayroong pondo, imbis na mamili sila, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng pera ang NFA para yun ang mamili para sa kanila. Kasi nga, alam nila, wala naman silang kakayahan na mamili. Ngayon, okay. So anong pinakamagaling dito? Sino dapat ang mamili kung hindi kaya ng mga LGU na mamili at hindi kaya nilang mag-imbak, wala silang sapat na pasilidad, Mr. Montemayor? Well, sa akin hindi talaga nila trabaho yan eh. Yung namimili ng palay. No? Ang rason naman bakit bumabagsak ang presyo ng palay, maliban sa may nagsasamantala, ay dahil nagpapasok sila ng napakamurang imported sa mababang taripa. Yun na nga eh. Yun ang ugat ng problema actually. No? Kaya kung medyo i-control nila ang import, magno-normalize ang presyo ng palay, hindi na maghahanap yung mga magsasaka ng floor price dahil magiging matatag na ang presyo sa mga private trader at mawawala na yung pressure na mamili ang gobyerno. Nako. Yun dapat ang direksyon ng kanilang solusyon. Paano? Opo. May problema pa nga ngayon, yung MSRP daw hindi na nasusunod para sa imported rice retail. Opo. Nagmamahal na dahil sa import ban. Kasi nagkakaubusan na nung mga masasarap na imported tulad nung buko pandan. Kaya medyo nag-aagawan na. Pero yung lahat ng stock na yan, nabili yan sa murang presyo bago mag-ban eh. Pero dahil nga sa supply and demand, nagmamahal na, tumataas na rin yung pati local rice. Kaya eto, mga epekto yun ng mga policy rin ng gobyerno na nag-impose ng ban, supposed to be para sa pakinabang ng mga magsasaka. Opo. Hindi rin naman masyadong tumalab. Opo. So ito palang EO100 na ito, ang ibig sabihin ay nandiyan pa rin yung mga unscrupulous trader na yan at mananamantala pa rin kasi hindi sila masasaklaw nito, Mr. Montemayor. Tama. Opo, ayun. So, pero siguro intindihin natin yung mga trader din, although sa farmer side kami. Opo. Pero yung trader naman, hindi naman yan bibili ng palay na pag giniling niya yung bigas at natapatan niya yung imported na mura, ay magpapalugi siya. Siyempre, maniniguro din yun na bibili lang siya ng palay sa presyo na kikita naman siya. No? Anong pinakamagaling? Yung NFA ba dapat puspusan ang pagbili kasi limitado lang yung nabibili nila, Mr. Montemayor. Limitado rin yung pag-iimbakan nila eh. Kung hindi mapapaluwag at ma-dispose nila yung kanilang mga imbak, hindi rin sila makakapamili ng bago. Kahit na ma-dispose nila lahat yun, 5% lang ang kaya nilang bilhin. No? So it is not the solution. Siguro makakatulong ng kaunti pero hindi yan solusyon dahil ang pagbagsak ng presyo ng palay ay all over the country. Hindi kayang saluhin ng NFA yan. Kailangan talaga hanapan ng paraan na wag masyadong dumami yung imported at ibalik na yung taripa sa 35% para mag-normalize na yung market. Okay, sige po. Mr. Montemayor, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din po. Opo.